Hi guys! So today is Sunday and tomorrow is Monday, malamang naman. So we're very excited for tomorrow. And so last Friday we had a massive volatility, bullish candlestick, like massive bullish candlestick because of Jerome Powell, the chairman of Federal System ng US. So nagkaroon na announcement that there's a potential rate cut this coming September, which is actually against US dollar and favorable sa gold. So ngayon, we need a little anticipation on what's gonna happen on Monday, which is tomorrow. So I just wanted to share here, saan ba ako titingin ng chart during weekends? Kasi syempre parang, ano mangyayari sa Monday sa gold? Kasi ang laki ng candlestick eh. So most definitely, maraming mga areas, mga fair value gaps na potentially baka balikan yung market doon, yung mga naiwan ng mga sellers. Or baka mag-consolidate lang siya somewhere sa previous resistance na ngayon bagong support. So ngayon, ang tinitingnan ko sa trading view, for me to have this kind of kahit onting anticipation is PAXG USD. So pwede nyo to i-search sa trading view PAXG USD. So ano ba yung PAXG? PAXG is short for Pax Gold. This is a gold-backed digital token na in-issue ni Paxos Trust company. So each one PAXG token represents exactly 1 ounce of a physical London good delivery gold bar. So na-build siya sa blockchain ng Ethereum, and then ang fina-follow niya is yung ERC20 standard. So ibig sabihin, si PAXG can be actually stored in any compatible crypto wallet sa mga most exchanges na syempre trusted. So baka ginagamit ng mga gold traders si PAXG as their reference. Kasi as you all know naman, si gold market nagko-close yan during weekends. Pero si crypto, never yan nag-sleep. Open yan kahit Saturday, Sunday. So ngayon during those downtime, Saturday, Sunday, walang price update sa gold sa mga traditional brokers, 'di ba? So close yung market. However, si PAXG, pwede mo siyang makita 24/7. So ibig sabihin, pag inopen mo si PAXG, you will be able to access yung mga sentiments sa gold. Real time. So nag-engage siya for the sentiments sa mga traders. Lalo ngayon, syempre, nagkaroon ng major happening, di ba? Last weekend, especially nung nag-talk si Powell for Fed. Kasi nagkakaroon din niya ng major reaction din sa PAXG. So ngayon nagkakaroon siya ng reflection on how the markets anticipate the opening of gold sa Monday. So, tine-check nilang mga traders dyan is yung gap up tsaka gap down compared nung Friday sa gold nung nag-close siya. So, ngayon, kapag si PAXG umakyat during the weekend, now, yung mga gold traders, they would expect na come Monday, magkakaroon ng gap up. So, ngayon, kung titignan nyo yung chart nitong PAXG, this PAXG, almost the same din siya ng gold. Ayan. Halos same lang din siya ng movement. Ayan. Oh, di ba? Same siya. So, pwede tayo mag-drawing dito ng supply zone. And then, demand zone dito. Ngayon, nakikita natin na nagkakaroon ng consolidation sa area na to. Kasi actually, ayan, nag-touch dito for several times. That is why, nahihirapan siya basagin actually. Kaya nagkakaroon ng consolidation sa area na to. So, ngayon, we will be expecting na si gold, magkakaroon siya ng consolidation sa area na yan. Ayan, which is here. Ayan. So, consolidating siya sa area na to. And as you can see, here sa gold, doon na nagkaroon ng major massive bullish candlestick here and na-block pa rin dito sa area na to, which is ito yung supply zone natin here sa gold. So, medyo matibay-tibay tong ating supply zone dito. And there's a high chance sa balikan niya to kasi we have an order block dito sa area na to. After this consolidation, magkakaroon ng correction sa market, so we can expect for a downward trend. But still, overall, syempre, uptrend pa rin talaga. Ayan. Overall, uptrend pa rin talaga. Dito sa daily time frame, nagkakaroon siya ng ranging. Ayan, nag-ranging sa ngayon. 1, 2, 3, 4. Fourth time niya na matouch tong area na to. Sa resistance, 1, 2, 3, 4. 4 times niya na rin na-reach tong support na to. So, it's ranging. Sideways yung market sa daily time frame. Though, ito, nasa gitna siya, hindi niya pa talaga fully exhausted yung support and resistance natin. So, kung nag-swing trade ka, this is not the best time to trade. It's better to actually wait na yung market pumunta muna sa either demand or sa supply zone. Sa mga scalpers, pwede tayong tumingin syempre sa intraday, kung mag-intraday kayo or scalping, pwede tayo. Maraming opportunity dyan.
Which is, I believe I'm very much positive na yung mga naiwan na sellers dyan, babalikan nila yung presyo dito sa ilalim. Baka balikan niya pa yung order block dito. Pero syempre, depende pa rin yan. Syempre, kung magkakaroon ng mga biglang major news. 'Di ba? So, yun, na-share ko lang sa inyo na yun yung ginagamit ko si PaxG to determine kung ano nangyayari during weekends para at least I have an idea kung ano yung gap during Mondays, kung gap up ba siya or gap down. So, yun lang guys. I hope na kayo tutunan today. So, yun lang guys. Good night! Good night!